Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Martes, March 25, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Tigil pasada ng transport group na Manibela, planong i-extend hanggang Biyernes. Operating hours ng LRT1 tuwing weekdays, extended na rin. Ang sinabi ko lang kahapon, sabi ko kung nananawagan kayo ng BBM Design, bigyan nyo ng rason kung bakit yan ang panawagan ninyo sa kanila. VP Sara Duterte, itinangging pinagre-resign niya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. 30 Pinoy na biktima ng human trafficking sa Myanmar, nakauwi na ng Pilipinas. Rank 140 Alex Ayala ng Pilipinas, makakaharap si world number 2 Iga Swiatek ng Poland sa Miami Open Tennis Quarterfinals. At sa balitang showbiz, dalawang social media stars in one frame. Mimi Ya meets Brett Rock. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Abiso po sa ating mga commuter. Pagdahandaan pa natin ang ating pagko-commute dahil plano ng transport group na Manibela ang i-extend ang kanilang tigil pasada ng hanggang sa Biyernes. Bukod naman sa hiling na suspension sa Jeepney Modernization Program, nais rin ng grupo na si Bakin, ang hepe ng LTFRB at ilan pang opisyal ng ahensya dahil sa umano'y pekeng datos ng PUVMP. May balitang A to Z si Ian Maghanoy. Wala nang magawa si Shaina kundi ang magtiis na lang sa halos 1 oras na pagkakastranded habang nag-aabang ng masasakyang pampasaherong jeep sa kasagsagan ng morning rush hour sa palengke ng Pasig City. Wala po. Antayin ko na lang po talaga. Hindi ka mag-aakas? Hindi po. Bakit? Hindi kaya po ng budget. Wala pong budget. Hihingi. Opo. Sa asawa ko po. Ang problema, posibleng magtuloy pa ang kalbaryo ni Shaina. Plano kasi ng Manibela na i-extend ang 3 araw na tigil pasada nito ng hanggang Biyernes, March 28, sabay sa ikinakasang dialogo sa pagitan ng Department of Transportation hinggil sa PUV Modernization Program. Ang planong hilingin ni Manibela Chairman Marval Buena sa dialogo ang pagbitiwin ang lahat ng regional officials ng Land Transportation Franchising Regulatory Board, kabilang na si LTFRB Chairman Chofilo Guares III dahil sa umano'y peking datos na inilabas ng ahensya hinggil sa PUVMP. May Friday, sibakin yung mga taga-LTFRB, si Guadis at saka yung mga regional director, mga sinungaling sila. Sagot ng tagapagsalita ng LTFRB. If you want a dialogue, then magda-dialogue ka not to impose your will upon the other person. Hindi mo pwedeng i-coerce. That's coercion already. Di ba? Kung gusto mo ng dialogue, it's a give and take process. Bukod sa hiling na magbitiw ang top LTFRB officials, patuloy ang panawagan ng grupo sa ikalawang araw ng tigil pasada na ihinto ang modernization program. Pero yung mga nakapag-modernize na, tuloy pa rin. Hindi natin yun pakikialaman. Muling paggigiit ng LTFRB, hindi na paralisa ng strike ang transport system ng bansa. Nag-shift kaagad yun mga eskwelahan sa virtual classes and therefore hindi na kailangan na mag-travel pa. Meron din mga ilan private companies na work from home na lang. No? So, in a way, there is not much impact. Pero para sa Manibela, patunay ang mga videos ng mga pasaherong walang masakyang jeep sa kasagsagan ng rush hour sa Pasig City, Pasay City, Las Piñas City, Caloocan City, Makati City, Dasmariñas, Cavite at Pampanga na malaki ang naging epekto ng kanilang tigil pasada. Una nang ipinangako ni Transport Secretary Vince Dizon na pakikinggan ang panig ng iba't ibang transport group, lalo't meron ding ibang grupo na pumapabor naman sa pagpapatupad ng modernization program. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Matapos ngang pasimulan ang 1-hour extension sa MRT 3 operations sa gabi,
pinalawig na rin ng Light Rail Manila Corporation ng 30 minuto ang last trip ng LRT1 sa abiso ng LRMC. Ang huling tren mula Dr. Santos Station sa Parañaque ay aalis ng alas 10 ng gabi, habang ang last trip naman mula Fernando Poe Jr. Station sa Quezon City ay aalis ng 10:45 p.m. Epektibo ang bagong schedule Lunes hanggang Biyernes at may enjoy na ng commuters simula po ngayong gabi, March 25. Nakauwi na sa bansa ang 30 Pinoy na biktima ng human trafficking sa Myanmar para gamitin sa scam operations. Ayon sa Department of Migrant Workers, pumatol sa job offer sa social media ang mga naturang Pinoy pero ipinuslit ng walang dokumento sa backdoor ng Pilipinas. May balitang A to Z si Kim Salinas. Magpasalamat din po kami sa PNP-RCU. Po mga Yusek, good morning po. Martes ng madaling araw lumapag sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 ang eroplano ng 30 Pilipinong biktima ng human trafficking sa Myanmar. Sila po ay galing ng Myanmar at sila inilipad papuntang Bangkok at mula Bangkok sila po ay umuwi na dito sa ating bansa. Etong mga biktima na sinalubong natin ay pumatol sa mga tinatawag nating social platforms na offers. Ang pangakong sweldo sa mga Pinoy bilang customer sales representatives ay 30,000 piso kada buwan, pero pagdating sa Myanmar, gagamitin pala sila sa scam operations. Hindi sila unang-una dumaan sa DMW. Pangalawa, walang lehitimong ahensya na tinatawag nating licensed recruitment agencies ang involved dito. At pangatlo, wala silang OEC o yung Overseas Employment Certificate ranging from 23 to 37 years old. So mga kabataan pa, no? Kaya tayo ay nagbibigay babala sa mga kababayan nating nagdanais magtrabaho sa abroad. Nasa kustodiya na ng Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration ang na-rescue ng mga Pinoy para makuha ang kanilang mga salaysay at para mabigyan sila ng tulong legal para sa posibleng kasong isasampa laban sa kanilang recruiter. Yung 30 na galing Myanmar ay nakatanggap na ng tinatawag na financial assistance mula sa Department of Migrant Workers. 50,000 yung binigay natin na financial assistance at dadagdagan pa yun ng OWA, yung attached agency ng DMW na magbibigay naman ng 10,000 pesos. Maliban sa financial assistance, sila din ay bibigyan natin ng legal assistance. Babala ng DMW sa publiko, huwag basta-basta papatol sa mga nag-aalok ng trabaho abroad. Si Isabel, minabuting idaan sa direct hiring ang kanyang application. Direct hire po, wala po akong agency. Bale, naghanap lang po ako sa LinkedIn, ganon, Indeed, JobStreet, yung mga available online jobs. Verified naman na po siya ng government natin. So, ayun po. Ready to go na po. Waiting na lang po sa clearance nila. Palipad na si Isabel sa Estados Unidos bilang licensed medical technologist matapos magtrabaho rito sa Pilipinas ng halos 8 taon. Ano naka-receive po ako ng offer is nag-research po ako about dun sa hospital. And then, since compliant naman po sila sa mga requirements na hinihingi ng government, naging kampante rin po ako na yung pupuntahan ko po is legit and hindi siya scam. Huwag kayong papatol sa mga natatanggap ninyong mga offers sa social media nang hindi nyo vina-validate dito sa ating ahensya sa Department of Migrant Workers. Paalala ng DMW, dapat ay bago palang tumulak pa ibang bansa ay hawak ng valid working visa at hindi tourist visa. Bukas ay inaasahang darating ulit ang nasa 176 OFWs na na-rescue mula sa human traffickers. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Itinatanggi ni Vice President Sara Duterte na pinabababa niya sa pwesto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa isang pahayag sa harap ng mga taga-suporta sa The Netherlands, unang sinabi ng bise na dapat mag-resign ng isang leader kung bigo itong ipakita sa nasasakupan na nakapag-iisip ito ng tama. Bagay naman na inalmahan ng Malacanang. Tanong ngayon ng Palasyo, sino ang unang makikinabang kung bababa sa pwesto ang Pangulo? Wala ako sinasabi ever na dapat mag-resign si BBM. Ang sinabi ko lang kahapon, sabi ko kung nananawagan kayo ng BBM resign, bigyan nyo ng rason kung bakit yan ang panawagan ninyo sa kanila. And then I gave them examples.
Malabo umanong makabalik pa ng bansa si dating Pangulong Rodrigo Duterte ayon kay dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio. Ayon kay Carpio, mapapauwi lang si Duterte kung absuelto na ito sa kanyang mga kaso. Iginiit din ng dating punong mahistrado na hindi iligal ang pagsuko kay Duterte ng pamahalaan sa International Criminal Court. Matatandaang naharap si Digong sa patong-patong na reklamo matapos ang madugong war on drugs. But in the case of surrender to the International Tribunal, the extradition law does not apply because the extradition law applies only to from state to state, between two states, and the ICC is not a state. Nananawagan ng Malacanang sa mga masugid na taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa abroad na maging kalmado sa harap yan ng mga ulat na Zero Remittance Week o ang hindi pagpapadala ng pera sa Pilipinas bilang protesta. Giit ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi lang ang ekonomiya ng bansa ang maapektuhan kundi ang kanilang mismong mga pamilya. Muli niyang binigyang diin na naaayon sa batas ang ginawang pagpapaaresto kay dating Pangulong Duterte. Pero siyempre po, kung hindi po sila magkakaroon at hindi sila magre-remit ng kanilang mga maaaring ipadala sa mga pamilya nila, hindi lamang po gobyerno maapektuhan, pati ang kanilang mga pamilya. So sana po ay maging mahinahon tayo sa ganitong mga klaseng issues. Inaprubahan na ng House of Representatives ang hiling na pagpapalawig ni Davao City Representative Paulo Duterte sa kanyang travel clearance. Sa inilabas na dokumento ng Kamara, pinapayagan ang mambabatas makapunta sa The Netherlands at sa 16 na iba pang bansa mula yan March 20 hanggang May 10. Giit ng Kamara, karapatan ni Duterte na bumiyahe bilang mambabatas. Magugunitang nakadetain ang ama ni Pulong na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court dahil sa extrajudicial killings. Una na ang sinabi ni Congressman Paulo na popondohan ng kanyang sariling bulsa ang pagbibiyahe ngayong nakabreak ang Kongreso. Kinumpirma ni Senator Ronald Bato de la Rosa na inialis na ang 2 police escort na naka-assign sa kanyang security detail. Ayon kay de la Rosa, nalaman umano niya na inialis na ang kanyang mga security noong nakabalik na siya sa Davao at inatasan rin umano ang mga ito na bumalik sa Maynila para mag-report sa kanilang unit. Gayunpaman, ayon sa dating police chief, hindi niya maituturing na pangaharas ang ginawang pagtanggal ng security personnel. Dagdag ng mambabatas, mayroon nang nag-volunteer sa kanya para mapoprotektahan siya. Hindi naman alam mo na yung mga commander din ng police, nag-iingat din yan. Naintindihan ko sila. Hindi ako nila ginigipit. Nag-iiwas lang rin sila, baka mamaya magka-problema sila. So, naintindihan ko, hindi sila kasama sa paggigipit. Hindi. Namataan ang isang low-pressure area sa loob ng bansa sa silangan timog silangan ng Mindanao. Ayon sa Pag-asa, namataan ang binabantayang LPA sa layong 905 kilometers mula sa nasabing lugar. Ayon pa sa Weather Bureau, nananatiling mababa ang posibilidad na mabuo ito bilang isang bagyo. Gayunpaman, inaasahang makapagdadala iyan ng pag-uulan at localized thunderstorms sa Mindanao maging sa Eastern Visayas habang lumalapit sa kalupaan. Samantala, makararanas naman ng mainit na temperatura bukas ang Metro Manila. Posible po yung umabot sa 22 hanggang 23 degrees Celsius dito sa NCR. Kinansela na ng Tourism, Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIEZA ang procurement activities para sa 500 million peso Phase 1 project para lagyan ng artificial na mga pailaw ang world famous na Mayon Volcano. Nagkalat nga kamakailan sa internet ang mga larawan ng Mayon Volcano na animoy pinailawan sa disenyo ng Artificial Intelligence o AI. Dahilan kung bakit lalo namang umingay ang pagbatikos ng Albay Local Government, mga environmentalists at netizen sa naturang proposed Mayon Volcano Heritage Aesthetic Lighting Project. Ayon sa Albay Local Government, taliwas umano ito sa kasalukuyang estado ng lalawigan bilang United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization o UNESCO Biosphere Reserve. Hadlang rin raw ito sa nominasyon ng bulkan sa UNESCO World Heritage List bilang Mayon Volcano Cultural Landscape.
Matatandaan na bigyan ng 500 million peso budget sa 2024 GAA ang proyekto na layon umanong mapataas ang lokal na turismo sa lugar. Years and counting, muling pinakasalan ni Patrick Garcia ang asawang si Nika na bahagi ng kanilang ika-10 wedding anniversary. Sa Instagram, ibinahagi ng aktor ang ilang larawan kuha sa kanilang renewal of vows na naganap sa Delen sa Boracay. Bukod dyan, makikita rin sa uploaded video ni Nika ang ilang mga kaganapan sa kanilang wedding kasama ang pamilya at mga kaibigan. Matatanda ang ikinasal ang dalawa noong March 2015 at nagkaroon na ng 4 na anak. Susunod, House Prosecution Panel hiniling kay SP Escudero na pasagutin si VP Sara ukol sa articles of impeachment laban sa kanya. At sa sports, Alex Ayala may bigating makakalaban sa Miami Open quarterfinals. Abangan ng kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Isinugod sa ospital nitong Lunes, March 24 ang Chinese national at umano'y pogo financier na si Tony Yang matapos umubo ng may kasamang dugo. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, umabot ng 3 araw ang ganitong sintomas ni Yang. Na-diagnose ng mga doktor si Yang na may suspected tuberculosis at chronic obstructive pulmonary disease. Agad naman siyang ibinalik sa kustodiya ng PAOK matapos ma-discharge sa ospital. Hiniling ng House Prosecution Panel kay Senate President Francis Chis Escudero na pasagutin si Vice President Sara Duterte ukol sa articles of impeachment laban sa kanya. Ayon sa mga prosecutor ng Kamara, handa silang tuparin ang tungkulin para usigin ng bise, kaya marapat na sagutin na ang mga paratang sa loob ng 10 araw. May balitang A to Z si Ace Cruz. Nais na House Prosecution Panel na umusad ng proseso sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kaya hiniling nila kay Senate President Francis Escudero na pasagutin na ang bise ukol sa articles of impeachment laban sa kanya. Mismo sina 4-piece party list Representative Marcelino Libanan na magsisilbing lead prosecutor at Congressman Deputy Majority Leader Paul Ortega V, Jay Kong Hoon at Rog Gutierrez na nagtungo sa Senate Secretary Martes na umaga para ipareceive ang motion. Una ay ipinahayag po namin na nakahanda po ang House. Kahit po ngayon ay panahon din ng kampanya po namin, kami ni Congressman Rog Gutierrez ay nangangampanya, dahil inatasan po kami na maglitis, maging prosecutors, ay gagawin po namin ang aming tungkulin. Inoobliga ng House Prosecution Panel na sagutin ni Duterte ang articles of impeachment sa loob ng 10 araw. Hindi pa ito nakikita ni Escudero pero kanya itong i-refer sa legal team habang tiniyak na aksyonan ang motion sangayon sa proseso. Batay sa proposed calendar ng Senado para sa impeachment trial, Hunyo 4 para ka-schedule ang issuance of summons o yung pagbibigay ng mga imbitasyon sa mga individual para dumalo sa pagdinig. Habang sa Hulyo 30 pa idaraos ang trial proper. Wala pang pahayag dito ang Office of the Vice President o OVP sa motion ng House Prosecution Panel. Samantala, status ko lang ang serbisyo ng OVP sa Mandaluyong City isang araw matapos sa samantalang operasyon nito dahil sa bomb threat nitong Lunes, March 24 kung saan kailangan mag-evacuate ng staff. Ngayong araw, walang nakastandby na dagdag puwersa ng seguridad sa labas ng tanggapan ng OVP nang bisitahan ito ng news team. Pero pumalag naman ang Malacanang sa mga nag-uugnay sa pagkakaresto kamakailan sa ama ng bise na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa umano'y bomb threat. Sana naman po ito nakuha na pagbibintang. Bomb threat sa office ng OVP. Maraming pwedeng gumawa ng kwento, maraming magsabi may bomb threats, pero wala naman. Nauna nang sinabi ng OVP batay sa paunang investigasyon na Explosive Division ng Mandaluyong Police ay walang nakitang anumang bomba sa office premises. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Dumulog sa tanggapan ng Commission on Elections ang Makabayan Bloc para maghain ng reklamo laban sa umano'y panghaharas sa kanilang kampanya para sa May elections.
Pinamamadali naman ng ilang election watchdogs sa komisyon ang pagdedesisyon sa disqualification case laban sa Duterte Youth Party List. Ang balitang A to Z ni Naomi Almohano. Sa gitna ng campaign period ng national candidates, sari-saring diskriminasyon at hindi patas na pagtrato ang nararanasan umano ng ilang mga senatorial candidate at partido politikal. Kabilang na riyan ang makabayang koalisyon ng mamamayan o makabayan na nagtungo ngayong Martes sa Commission on Elections para maghain ng reklamo. Kasunod ito nang naranasan nilang umano'y harassment noong March 18. Kung saan hinarang at pinagbawalan umano sila ng 15 nagpakilalang armed enforcers na mangampanya sa Barangay Mainit, Brooks Point sa Palawan. Sabi namin, bakit naman itong campaign period ito at national position naman ito. Nagdadala ng baril na hindi naman uniformado, tapos nakatakipagluha, talagang harassment at nakakatakot. Maging sa red tagging at pagpapakalat ng maling impormasyon, biktima rin ang koalisyon. Particular yung isang video mula doon sa Makabayan. May sinasabing Makabayan na account. Tapos pinoportray ako doon sa AI yun na video na may hawak akong baril at NPA ako. Parang text plus kabuuan ng komunidad namin na tungkol sa mga malicious na lamas ng text, na iisa ang number, tapos nang i-check ito ng Gabriela Women's Party Office, ito ay pagmamayari ng 2nd Infantry Division ng Philippine Army. Pati mga campaign material nila, tina-target-an nila ang mga ito at pinipinturahan pa ng mga letrang NPA. Kaya naman hiling nila sa COMELEC, solusyonan ito sa ilalim ng Anti-Discrimination Resolution ng poll body. Sagot ng komisyon. Walang puwang ang pagtatag o yung pagkukundina dahil lamang sa ikaw ay miyembro ng isang organisasyon o samahan. At dahil dyan, hindi po natin palalagpasin yung pagkakataong ito, iimbestigahan po ng komisyon itong bagay na ito. Samantala, dumulog din sa COMELEC ang ilang miyembro ng Kabataan Tayo ang Pag-asa Organization para hilingin na desisyonan na ng komisyon ang 6 na taon nilang disqualification petition laban sa Duterte Youth Party List. Hiling ng petisyon na ideklarang invalid mula pa sa simulang registration ng Duterte Youth. Noong 2019 kasi, overage o hindi pasok sa 18 to 30 age range ng kabataan ang nominees ng partido, partikular na si Ronald Cardema. Ang ginawa ng Duterte Youth sa mga kabataan ay paglaganap ng disinformasyon, terror tagging sa mga kabataan upang palabnawin kaligtaan ang mga lehitimong panawagan ng mga kabataan. Ayon sa COMELEC, agad na re-resolbahin sa mga susunod na araw ang mga inihaing petisyon. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano. Pinatawan ng Ombudsman ng 6 na buwang preventive suspension without pay si Marikina City Mayor Marcy Teodoro at iba pang opisyal ng lokal na pamahalaan dahil sa umano'y anomalya sa paggasta ng 130 million peso PhilHealth funds. Inilabas ngayong gabi sa media ang suspension order na may petsang March 21 kung saan tinukoy ring respondents sina City Treasurer Nerissa San Miguel, City Accountant Erlinda Gonzales, Assistant City Budget Officer Jason Nepomuceno at mga opisyal ng sangguniang panunsod. Nagugat ang isyu sa reklamo ng isang residente na ginamit umano ng LGU ang PhilHealth funds para sa mga proyektong walang kaugnayan sa kalusugan. Sa pahayag, sinabi ni Teodoro na isa itong political persecution. Kahina-hinala rin anya ang timing ng suspension order na inilabas ilang araw lang bago umarangkada ang Congressional Local Campaign Period. Matatandaang kinansela na ng COMELEC ang kandidatura ni Teodoro bilang congressman ng Marikina 1st District dahil sa material misrepresentation ng kanyang address. Pero sa harap ng apela ni Teodoro ay hindi pa final at executory ang desisyon. Sa ibang balita, darating po sa Pilipinas si U.S. Department of Defense Secretary Pete Hegseth ngayong linggo yan para sa isang bilateral meeting. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, magiging sentro sa napipintong pagbisita ni Hegseth ang pagpapalakas sa military ties ng Pilipinas at Amerika. Nakatakda niyang makapulong sa Biyernes si Defense Secretary Gilberto Gibo Teodoro Jr. sa Camp Aguinaldo sa Quezon City. Ito ang kauna-unahang official visit ng U.S. Defense Chief mula nang mabalik sa pwesto si U.S. President Donald Trump. Nakita natin na as we go along through the years, na i-improve
itong mga systems that we have in place in order to strengthen our interoperability and integration of our systems with one another. Isang katatawanan lang para kay Philippine Navy spokesperson for West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ang claim ng China na 10-dash line sa kabuuan ng South China Sea. Anya, wala itong legal na basihan at gawa-gawa lang ng China kaya hindi dapat seryosohin. Nanindigan siya sa posisyon ng Pilipinas na may basihan, katulad ng ipinanalong 2016 Arbitral Tribunal ruling na nagpapatunay ng soberanya ng bansa sa teritoryo. It is a joke designed merely for entertainment purposes. It is absurd, no legal basis. It is beyond normal imagination. Take it as a joke. Umusad na sa quarterfinals round ng Miami Tennis Open ang Pinay teen athlete na si Alex Ayala. Yan ay matapos umatras sa round 16 match ang Spanish player at world number 11 na si Paula Badosa dahil sa iniindang back injury. Sa post ni Ayala, hindi anya sa pag-atras ng kalaban ang nais niyang sanang paraan upang makapasok sa kanyang unang WTA 1000 quarterfinal round. Gayunpaman, nagpadala siya ng well wishes kay Badosa. Matindi naman ang laban sa Miyerkules ng wildcard at world number 140 na si Ayala dahil makakarap niya ang world number 2 at former Miami Open champion na si Iga Swiatek ng Poland. Mauulit kaya ni Ayala ang kanyang surprise victories nitong mga nakaraang araw? Yan ang aabangan ng tennis fans. From a cutie bulilit to a pretty bride-to-be, masayang ibinahagi ng Pinay actress at vlogger na si Cristel Fulgar ang malaki drama nilang pre-nuptial photoshoot sa IG ng fiancé niyang si Soo Hyuk Ha. Sweet na sweet sa matching all-white outfit with black blazers ang lovely couple, habang si Cristel blooming sa kanyang bridal veil at white flower bouquet. Nagmisulang ang eksena sa mga Korean drama ang posing at vibe ng kanilang prenup shoot na sinamahan pa ng cinematic effect. Kilig much din ang caption ni Cristel sa post kung saan tinawag niyang may palagi ang kanyang fiancé. Katapusan ng Pebrero nang i-anunsyo ng dalawa ang kanilang engagement. Sa aming pagbabalik sa showbiz, Rhea Ataide at Zanjo Marudo may triple celebration sa Boracay. At dalawang social media stars in one frame. Abangan yan. Manatiling nakatuto, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Rhea Ataide at Zanjo Marudo, ano nga ba ang triple celebration sa Boracay? At dalawang iconic Filipino content creators na sina Mimi Ya at Bretman Rock nag-meet na ng personal. What happened kaya sa meetup na yan? Makichika sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. It's a triple celebration for Rhea and Zanjo. Masayang ibinahagi ng aktres na si Rhea Ataide ang ilang snaps with her family para sa pagdiriwang ng milestone sa kanyang life. Sa Instagram, very proud na flinex ni Rhea ang photo sa kanyang 33rd birthday celebration na sinabayan pa ng wedding anniversary nila ni Zanjo at ang ika-6 months ng kanilang anak na si Sabino. Lubos naman ang pasasalamat ni Rhea sa lahat ng bumati at nakibahagi sa kanilang selebrasyon sa social media. Nagbahagi rin si Zanjo ng sweet bonding moments nila ni Rhea sa beach with nakakakilig na greetings na nakaukit sa buhangin. March 25 last year nang ikasal sina Rhea at Zanjo sa isang intimate ceremony.
Samantala, when a body meets another body, ikinatuwa ng netizens ang pagkikita ng dalawang tinaguriang iconic content creators na si Mimia at Bretman Rock. Sa Instagram, ibinahagi ni Mimia ang ilang larawan at video kung saan nagkita ang dalawa sa isang sikat na beauty clinic. Makikita din sa video ang masayang bardagulan nila. Taong 2020 nang kumasa si Bretman sa viral challenge ni Mimia na It Really Hurts. Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, ibahagi yan, sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z, panoorin ang replay na ating programa at sundan ang ating social media pages, hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating quote of the night ay mula sa musician na si Kurt Cobain. Ang sabi ni Kurt Cobain, ang tungkulin ng kabataan ay questionin ang katiwalian. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako po si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa'yo, Pilipinas!